Amen. So, welcome sa ating morning revival preview. Panibagong linggo na naman tayo. At ang title ng ating MR for this week, The Building of the Bride. So, yung sentro ng ating pag-uusapan dito sa buong MR, yung bride. Kasi yung general topic natin ay the preparation of the bride. Amen. So, magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. Genesis 2:22, And Jehovah God built the rib, which he had taken from the man, into a woman, and brought her to the man. Okay. So, etong incident na ito, kung familiar kayo sa Bible, maintindihan nyo to. So, yan yung time na pinatulog ng Diyos si Adan, mahimbing na tulog. No? At mula sa tagiliran ni Adam, kinuha niya yung tadyang, rib, tadyang. At sabi rito, yung tadyang na kinuha niya, okay, according to the word, he built the rib. Tinayo niya yon at yon ay naging isang babae. No, na dinala niya kay Adan. Di ba bago yan, sabi niya, hindi mainam, no, na nag-iisa ang isang lalaki. Hindi mabuti yan. Kaya gumawa siya ng action. Pinatulog niya si Adan. No? At pagkatapos, inoperate niya. Kinuha yung rib, tinayo bilang isang babae. So, hindi ba napaka-strange nitong mga pangyayaring ito? Nung gumawa ng tao ang Diyos, hindi niya ginawang isang babae, isang lalaki. Lalaki ang ginawa niya. No? At hindi na siya gumawa ng babae. Ang ginawa niya, kumuha siya ng tadyang dun sa lalaki at itinayo niya. Hindi sinabing nilikha niya, tinayo niya. Built. Built. Tandaan niyo itong word na to. He built the rib. Okay? At yan ay isang babae na dinala niya kay Adan. Amen. So, alam niyo kasi yung Bible talaga kailangan ng paliwanag eh. Kasi pag hindi, bakit ganyan? Bakit ganon? So yan ang papaliwanag natin mamaya. Revelation 21:2. And I saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. So hindi ba napaka-strange na mga word? Ano ba ang nakita niya? City. Holy City. Okay, ang pangalan ay New Jerusalem. Pero eventually, itong city na to na tinatawag na New Jerusalem ay bride. Ibig sabihin, hindi siya physical na city, bride siya eh. May buhay siya eh. Okay, ang Biblia, ang daming pagpapaliwanag dyan. Hindi siya ganun kadali para maintindihan. Okay, so magbasa na tayo. The result of Adam's sleep, in which his side was open to release a rib, was that he gained Eve as his complement to match him. This signifies that the result of Christ's death, with his side pierced to release the divine life, was that he obtained the church as the complement. Henceforth, God is no longer alone. Christ has gained a bride to match him. So, yung pala. So, yung pagkatulog ni Adan, yan ay sagisag ng pagkamatay ni Kristo. Di ba? So, nung si Kristo ay napako sa krus, di ba, yung tagiliran niya, tinusok. No? At mula sa tagiliran niya, dumaloy ng dugo at tubig. So, yung tubig ay sagisag ng buhay na lumabas sa tagiliran ni Adan. No? So, ibig sabihin, yung rib na buto na kinuha ng Diyos, yun ay sagisag ng buhay. No, na nanggaling kay Kristo na palaya nang siya ay namatay. No, at ito ay nagbunga ng isang counterpart na walang iba kundi ang Ecclesia. So, ang ganda ng, explanation. So, mula kay Adan na natulog, kinuha yung buto,
at tinayo bilang babae. No? At ito ay sagisag ni Kristo na natulog o namatay. At mula sa kanyang kamatayan, yung buhay niya ay napalaya. At mula sa buhay na yan, naibunga ang eklesiya na siyang counterpart ni Kristo. Wow. Amen. Tapos, sinasabi rito, yung dibinong buhay, okay, na naitayo bilang eklesiya, ay naging kapareha ni Kristo. Kaya sa panahon na yan, ang Diyos hindi na nag-iisa. So, yun yung tugon niya sa sinabi na hindi mainam sa Diyos ang nag-iisa. Diba? So, umaksyon ng Diyos. Ayan, may kapareha na si Adan. Na ang ibig sabihin, pagkaraan ng ilang panahon, pagkatapos mamatay ng Panginoon, napalaya ang kanyang buhay, na ibunga ang eklesiya, meron na siyang kapareha. Amen. Okay, so yan yung bride, okay, to match Him. Amen. Adam and Eve eventually became one flesh, one complete unit. This was a figure of God and man being joined as one. God's desire is to be one with man. He has reached this goal through Christ's death and resurrection, which produced the church, representing the proper humanity to match Him as the husband. Amen. So ang unang magkapareha sa kasaysayan ay si Adan at si Eva. So, naging mag-asawa yan. No, sinasabi natin, ang mag-asawa ay isang laman. No, so, isang laman lang yan. Isang kumpletong unit yan. Okay. At ito ay naglalarawan sa atin, okay, na ang Diyos, nais niyang makaisa ang tao. Kaya nga, yung proseso, dumaan ng Diyos para madala ang Diyos tungo sa tao, madala ang tao tungo sa Diyos. So yan yung desire ng Diyos natin, makaisa niya ang tao at siya ay magkaisa. So ito ay naisagawa sa pamamagitan ng kamatayan at pagkabuhay na muli ni Kristo. So yun yung proseso na nagsakatuparan ng mithiin ng Diyos na makaisa niya ang tao. So ano ba nangyari nung siya ay namatay at nabuhay na muli? Namatay siya, okay, nabuhay siyang muli, naging espiritu siya. Kaya bilang espiritu, yung espiritu ang nagbibigay ng buhay, yun ang naibunga ng kamatayan at pagkabuhay ng Panginoon. Diba? So dati tao lang siya. Hindi siya pwedeng pumasok sa mga believer kasi laman siya Pero nung siya ay naging espiritu, okay, tinawag siyang espiritong nagbibigay buhay. So paano niya bibigyan buhay ang mga believer at maging kaisa niya? Siyempre papasok siya sa mga believer. Mananahan siya sa ating pantaong espiritu, na kung saan ang ating espiritu at siya maging isang espiritu. Dinala rin niya sa atin, hindi lang yung buhay ng Diyos, pati yung essensya ng kanyang humanity, dinala rin niya sa atin. So ano nangyari? Nakaisa natin ang Panginoon. Nakaisa natin. Nakatulad ng paglalarawan ng pagkakaisa ni Adan at ni Eva. So yan yung mga kapaliwanagan ng mga bagay na yan. Amen. The coming New Jerusalem will be just the unity of God and man, a living, complete unit composed with divinity and humanity. Amen. So itong pagkakaisa ng Diyos at tao, mapapasok doon ito. Mapapasok doon siya. Mako-consummate siya sa aklat ng Revelation. Kasi yung Revelation ang conclusion ng Bible. So sa huling bahagi ng Revelation, sabi rito, nakita ni John yung Holy City. New Jerusalem. Diba? Bumaba mula sa langit, mula sa Diyos. At ito ay isang bride. Isang bride. Na ang ibig sabihin, ang New Jerusalem
ay binubuo ng humanity and divinity na na-join na, perfectly joined. No? So ngayon yung pakikipag-isa natin sa Panginoon, hindi pa perfectly joined yan eh. Hindi yan perfect pa. Na dumadaan pa tayo sa mga proseso upang unti-unti maging perfect itong pagkakaisa natin sa tres unong Diyos. No? Bakit hindi perfect? Kasi nandun siya sa ating espiritu lang. Espiritu pa lang ang kanya nasakop. No? Meron tayong kaluluwa, meron tayong katawan na hindi pa niya ganap na nakaisa. No? Pero sa New Jerusalem, lubos na ang kaisahan ng Diyos at tao. Sa panig ng Diyos, walang problema. Siya ay espiritu. Pero sa panig ng tao, nangangailangan pa ng paglaganap. Paglaganap. Mula sa ating espiritu, tungo sa ating kaluluwa, tungo sa ating katawan. Yan, mga na-discuss natin noong nakaraan. Na ang espiritu ay gumagawa ng proseso, organic salvation, no, na kung saan tinitigmak niya ang kanya sarili tungo sa ating buong katauhan hanggang mapalaganapan niya ang ating kaluluwa, ang ating katawang nasisira, no, maging espiritu lahat yan. No, at sa panahon na yan, mabubuo na yung New Jerusalem. Una, sa aspekto ng bride. Pangalawa, sa aspekto ng wife. Bride muna bago wife. No, kaya yung tinatalakay natin dito, paano ba na itatayo ang bride? No, so pwede nating sabihin na ang simula nito ay ang ating espiritu. No, na kung saan tinamo natin ang buhay. Ang espiritong nagbibigay buhay na napalaya sa pamamagitan ng kamatayan at pagkabuhay ng Panginoon. Naitayo na yung bride nandun na sa espiritu natin ngayon. So, asan yung bride ngayon? Nasa espiritu natin. Wala pa sa kaluluwa, wala pa sa katawan. So, unti-unti yan, itatayo. So, yun yung procedure. No, yun yung pangunahing step ng pagtatayo ng bride. Amen. So, Adam and Eve, being one, live together. This portrayed that God, the universal husband, will live with regenerated humanity forever. In eternity, God in Christ will be center, reality, and life of man's living. And man will live by God in Christ as life. In eternity. So magaganap na yan, makukumpleto na yan. No? Katulad ng paglalarawan kay Adam and Eve, kay Adan at Eva. Pagkatapos silang pinagsama ng Diyos, kasi si Adan at si Eva, pinagsama yan ng Diyos eh. So, nung panahon na yon, talagang inayos ng Diyos na maging mag-asawa sila. At syempre, naging mag-asawa sila, namuhay na sila na magkasama. At muli, yan ay paglalarawan ng kung ano tayo sa darating na kawalang hanggan. Maraming nagtatanong eh. Ano ba ang kapalaran ng isang believer sa darating na walang hanggan? No? Paano na tayo? Ano ang maging kapalaran natin? Yun na nga. Lahat ng believer ay mabubuhay bilang asawang babae ng Diyos sa kawalang hanggan. At yan ang bagong Jerusalem sa aspekto ng pagiging wife. Okay. Kasi yung bride, kasal yun. Pagkatapos ng kasal, wife na. Kaya yung bride, diniscuss natin nitong nakaraang linggo, yung bride, yun ang unang bahagi ng bagong Jerusalem. 1,000 years. Bride. Pagkatapos ng 1,000 years, wife. Eternity na yun. Amen. Men will express God's glory and will exercise God's authority over the new earth. God and men and God will live together in a marriage life forever. So yan yung sinasabi ko. No? Yung Diyos at tao, no, ay mabubuhay sa isang
mag-asawang pamumuhay sa kawalang hanggan. At sa panahon na yan, yung tao, ihahayag niya ang kaluwalhatian ng Diyos kasi tigmak na siya eh. Wala nang space na hindi natamo ng Diyos. Spirito, kaluluwa, katawan, natamo na ng Diyos. Kaya lubos na ang kaluwalhatian. At wala na ring kalikasan ng kasalanan sa panahon na yan. Kaya Diyos na lang ang naihahayag. Yan ang New Jerusalem sa aspekto ng pagiging wife pagkatapos ng bride. Amen. Sa mga kapatid, today's reading na ako. There are 4 corresponding items seen both in the beginning and at the end of the scriptures. So sabi niya may 4 corresponding items. Ano ba tong 4 na ito? Okay, a bride. So yun yung una. The tree of life. Okay, the flowing river. Okay, and number 3, number 4 na to. Precious materials, gold, pearl, and precious stones. So yan yung pinaka-features ng buong New Jerusalem. 4 na bagay ang makikita mo dyan. Bride. Okay, bride. Di ba? Nung nakita niya yung New Jerusalem, merong bride. No? At tapos sinasabi niya, ito ay naipakita na mula sa umpisa hanggang sa dulo ng Biblia, itong 4 na to. So, asan yung bride sa umpisa? Si Eve. Bride yan eh. Bride yan. The tree of life. Di ba doon sa garden may tree of life? Ano pa? Flowing river. Binanggit din niya na merong flowing river dyan. At doon sa flowing river, merong 3 mahahalagang material, gold, pearl, and precious stones. So lahat ng yan ay mga larawan na makikita mo sa New Jerusalem. So Genesis 1 and 2 are like the blueprint in the beginning of a manual of building instructions. Revelation 21 and 22 are like a photo of the finished structure inserted at the end of the manual. First, we look at the blueprint. Then we read the building instructions and go to work. Finally, at the end, we attain the finished structure, similarly in every detail to the photo in the manual. So sabi niya, ito kasi, itong mga sinasabi sa atin, parang isang blueprint muna ang nakikita mo. No? So, ganyan kasi yung mga struktura, yung mga building, bago na itayo yan, may blueprint yan. Yan yung ginawang plano ng mga architect, mga engineer, makikita mo yan. Okay. Tapos, mula dyan, makikita mo rin yung instruction. Paano siya isasagawa. May mga sukat, mga klase ng material. Okay. Ano pa? Sa last part ng plano, makikita mo yung finished structure. Okay. Makikita mo kung nagawa na siya, ano na magiging itsura niya. Ganyan. Okay. So, ang spiritual na pagtatayo, ganyan din. So, una, pinapakita sa atin yung blueprint. Sa Bible, blueprint. Lalo na sa Old Testament. Yung pinaka-plano, nakikita mo dyan. Okay. And then, etong plano na nakikita sa Biblia, isasagawa, kasama tayo magsasagawa niyan. Kaya ito ay pagsasagawa at gawain ng Diyos at ng tao. Ang pagtatayo ay gawain ng Diyos at ng tao. No? Hindi ba sinabi sa atin, kapag ang bride ay ready na, mag-uumpisa na yung kasalan. Tapos sabi niya, yung bride, make herself ready. Ihahanda niya yung kanyang sarili. Pero sa actual na paghahanda, ito ay paghahanda ng Diyos at tao na magkasama. No, kaya kung ano yung nakalagay sa blueprint, magkasama nilang ihahanda at isasagawa yan hanggang sa mabuo siya. Okay? Kaya lahat ng mga sinagawa hanggang sa mabuo, makikita mo lahat yan doon sa blueprint.
pwede nga natin sabihin, ngayon tayo, nakikita natin yung pagtatayo ng Panginoon. Sa salita, ang salita ay katulad ng isang blueprint, isang plano. No? At mula sa ating pagkakita, di ba, kasama ng ating Panginoon, tayo ay nagtatayo, gumagawa tayo ng magkasabay. Tinatayo natin, piniprepare natin itong bride. No? At sa kahuli-hulihan, makikita mo yung naitayo. Yun yung nakita natin sa blueprint, yun din yung isinagawa natin ayon sa blueprint. So, ganyan ang work ng Panginoon. Walang tsambahan dito. Nang ibig sabihin, lahat ay pre-plan. 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 Iplinano na ng Diyos ito. No? Ang Ama ang nagplano lahat ng mga bagay na ito. Ang Diyos Ama, siya ang origin ng lahat ng mga ito. Di ba? At pwede natin sabihin, yung anak, anong ginawa niya? Sinagawa niya kung ano yung plano ng Ama. Sinagawa niya. At isinama niya tayo doon. Di ba? At yung Espiritu naman, okay, dinala niya sa atin kung anong naisagawa ng anak. Parang ano yan eh, kailangan 3-1 rin sila eh. Yung Diyos na nagplano, nagsagawa yung anak, at ito ay inaccomplish ng Espiritu. No? So sa pagsasagawa, kasama na tayo doon. Siyempre, except yung gawain ng redemption, wala tayong bahagi doon. Pag redemption, Panginoon, ikaw ang bahala sa redemption. So siya lang yung namatay sa krus. No? Pero spiritually, sinama rin niya tayo para sa kaligtasan natin. No? Pero actually, work lang ng redemption ang wala tayong bahagi. No? Pero halos lahat ng mga gawain ng paghahanda, andyan na tayo. Sinama tayo ng Panginoon. No? At ang Espiritu, binabahagi niya ang lahat ng naisagawa ng anak tungo sa atin. No? Hanggang ito ay mabuo, isang bagong Jerusalem. At ang kanyang unang yugto, yung bride, okay, at ang pang-eternity na bahagi ng New Jerusalem, okay, ay yung nandyan na lahat ng mga believer. Kompleto na. Napasukdol na. At tayong lahat ay maging wife. No, tayo ay mabubuhay bilang asawang babae ng Diyos hanggang sa kawalang hanggang. So, ang linaw ngayon, ang tinitingnan natin ngayon ay yung blueprint. No? At nagsasagawa na rin tayo ng pagsasagawa sa panahon na ito. Pero hindi pa siya nakumpleto. Yung New Jerusalem, yung dalawang aspect niya, yung bride at saka yung wife, hindi pa nakumpleto yan. On the way pa lang. Kinukumpleto pa lang yan. Pero huwag kang mainip. No, makukumpleto yan. We must be deeply impressed that we are a vessel made with the Spirit, an inner recipient to receive God. We must learn how to exercise our spirits continually to contact and receive God. Next, we must realize that God in Christ by the Spirit is a tree of life, the real food for us to eat and enjoy. Amen. So, ang ganda ng sinabi rito. Para sa pagsasagawa ng layunin ng Diyos, ginawa niya tayong mga sisidlan. Ikaw ay isang sisidlan. Ako ay isang sisidlan. Hindi tayo mga martilyo para mamukpok. Sisidlan para maglaman. No? At hindi lang sisidlan. Isang sisidlan na merong espiritu. At yung espiritu natin, yun yung pinaka-recipient. No? Yun yung organ na kaya niyang i-receive ang Diyos. No, kaya tayong lahat nandito, okay, upang pagsidlan ng Diyos. Kaya nga ang ginagawa natin, iniinsayo natin yung espiritu natin. Upang sa pamamagitan ng espiritu, patuloy natin matanggap ang tustos ng espiritu. No? At sa pamamagitan ng ating espiritu, dumudulog tayo sa Panginoon. Siya ang realidad ng tree of life. Para saan ang tree of life? For eating. Tree of life is for eating. Kaya yung concept ng eating, ando dun na siya sa Garden of Eden, nung nilikha ng Diyos ang tao.
Pagdating sa New Testament, ano sabi ng Panginoon? I am the bread of life. He who eats me shall live because of me. So, sabi ng Panginoon, he who eats me, ang kumain sa akin. No, kaya ang pamumuhay ng isang believer is eating the Lord. Eating the Lord. No, at ito ay sinasagawa natin sa pamamagitan ng salita. Eating the Lord is eating the Word. Amen. Yung Word kasi, nandiyan dyan yung Espiritu, yung tree of life, no, na makakain natin para mabuhay tayo dahil sa Panginoon. Amen. As we enjoy Christ in such a way, we will have the flowing of the living water within us. And by this flowing, we will be transformed from clay into precious stones or precious materials. Then as transformed materials, we must be built up with others. We must learn to be related with others and very dependent. Finally, a building will be the bride on this earth. The bride will be satisfied. The bride which will satisfy Christ. Amen. So may mga ano dito, yung mga sunod-sunod. Okay. So kung tayo ay kumakain sa Panginoon, okay, tayo ay matatransforma. Matatransforma tayo. Kaya kailangan nananatili tayo dun sa tree of life. At nananatili rin tayo dun sa flowing ng river of living water. Umiinom, kumakain. No? At mula dito, tayo ay natatransforma tungo sa pagiging mga mahahalagang bato. So yung mga mahahalagang bato rito, ito yung binubuo ng gold, pearl, and precious stones. No? Ito mga materials na ito ay sumasagisag sa mga transformed material. Kasi by nature, clay tayo eh. Mga putik lang tayo. Di ba? Ginawa ng Diyos ang tao mula sa alabok. Putik tayo. Kaya ang isang tao, kung namatay siya, babalik siya sa putik. Maging alikabok uli siya. No? Kasi doon tayo nagmula. Pero sa pamamagitan ng transforming work ng Espiritu, itong mga clay, ginagawa niyang precious stones. Ginagawa niyang ginto, perlas, at mahahalagang bato, tugma para sa bagong Jerusalem. Sapagat ang mga material sa bagong Jerusalem, walang putik dyan. Kung ikaw ay hindi na-transforma, wala kang karapatan sa bagong Jerusalem. Basahin mo New Jerusalem. Dantay ng ginto. Okay, may pearl, perlas. At ano pa? Merong precious stones. Nandyan lahat yan. At yan ay bunga ng transforming work. Ang ginto, ano na yan, fix na yan. Yung ginto talaga nandyan na sa lupa yan. Pero yung mga yung pearl kasi, ano yan, naibubunga yan sa pamamagitan ng secretion ng buhay. Alam niyo ba kung paano napuproduce ang isang pearl? No, yung buhangin. Okay. Na nasugatan niya yung shell. Yung shell kasi meron laman sa loob yan eh, may meat yan eh. Ngayon yung grain ng sand. Ang sand kasi sumasagisag sa humanity yan eh, lupa yan eh. Okay, napasok niya yung pearl, yung meat. Tapos, mula doon sa sugat na yun, nagkaroon ng secretion ng life, yung juice. Ano siya, yung binilutan niya ng binilutan, yung isang grain ng sand na yun, hanggang naging beautiful pearl siya. So, para bang tayo, okay, mga lupa, mga buhangin, mga alikabok, okay, nasugatan ng Panginoon dahil sa atin. At mula sa kanya sugat na ipadaloy ang buhay. At itong buhay na to, binalutan tayo. Binalutan tayo. Nag-grow tayo na nag-grow, naging precious pearl. Tugma ka na sa bagong Jerusalem. Yun namang ginto ay dibinong kalikasan ng Ama, ng Diyos. Kaya hindi siya nagbabago.
No, sinasabi sa Biblia, tayo ay mga partakers of the divine nature. No, bumabahagi tayo niya, nagkakaroon ng pamamahagi, dispensing mula sa Espiritu. So, mula sa putik, nagiging ginto. Transformation yan. At yun naman precious stone, ito ay gawain ng Espiritu. No, kung saan dinadala niya sa atin ang mga elemento ng Diyos, kung ano ang Diyos, ang kanyang dinaanan, ang kanyang proseso, ang kanyang narating, lahat yan naging kayamanan natin at trina-transforma tayo. Kaya mula sa mga gawain na yan, mga kapatid, tayo ay tinutugma upang maging material sa bagong Jerusalem. No, hindi ito overnight, kasi proseso to eh. No, yan yung pagkahanda, pagtatayo ng bride. Amen. Amen. As we enjoy Christ in such a way, okay, nabasa ko na to. Ito. It is only when we are enjoying Christ as our food that we may be transformed. And it is only as we are being transformed that we may be built up with others. And it is only as we are built up with others that Christ will have full satisfaction with us. We will be the expression and representative of God as well as the bride of Christ. So gusto kong bigyan ng pansin dito, yung sinasabing dapat na-build up tayo. No, na-build up na tayo sa iba. Okay, so yan ay isang mahalagang gawain ng Diyos sa atin, ang itayo tayo sa mga kapwa natin believer. So, hindi mainam na ang isang believer ay loner. Ano loner? Nag-iisa kang believer. Wala kang building, wala kang, hindi ka na itatayo kasama ng iba. So, hindi healthy at hindi ayon sa Diyos. At kung ganyan ang buhay mo, hindi ka nag-church life, hindi ka na itatayo sa mga believer. Mukhang hindi ka magiging part ng bride. Kasi sa pagbubuo at pagtatayo ng bride, meron siyang corporate aspect. Oo, natatransforma ka, okay, lumalago ka, unti-unti ka nagiging ginto, perlas, at mahalagang bato, pero dapat naitayo. Naitayo. Hindi pwedeng hindi. Kaya ang pinakamainam, mag-church life ka. Mag-church life ka. Okay. Ano ba ang church life? Ang church life ay ang meeting life. Okay. Ang pamumuhay ng mga believer ng sama-sama. Nagsasalamuha. Okay. Sama-sama naglilingkod. Sama-sama sa gawain. Sama-sama sa meeting. Sama-sama sa mga activity ng church. So, yun yung buildings. Sama-samang nagsasalamuha. No? So, hindi pwedeng nag-iisa. Amen. In our natural life, we can never be one with others. Every natural man is a peculiar man, a separate man. Our natural life must be swallowed up by Christ. We must learn how to contact and feed on Christ in our spirit. We must learn how to deny ourselves, rejecting our natural life and live by Christ. Amen. So, yun naman pala eh. Kaya tayo hindi na itatayo kasi napaka-natural natin. Sapagkat napaka-natural natin. Ang isang natural na buhay kasi, ibig sabihin ng natural, hindi lumalago, walang transformation, hindi kumakain sa Panginoon, hindi nagtatamasa sa Panginoon, hindi pumapasok sa karanasan ng Panginoon, kaya nananatiling natural. Sabi niya, ang isang natural na tao ay peculiar. Ang peculiar kasi ay hindi magandang term. No? Peculiar. Okay, yung kakaiba. Parang ano siya, kakaibang tao. Hindi normal. Peculiar. Ayaw niya makisama sa mga kapwa niya believer. Gusto niya siya lang na pag-iisa lang siya. Gusto niya nagpe-pray mag-isa lang.
At gusto niya sumamba sa Diyos, mag-isa lang siya. Ayaw niya ng mga kasama na iistorbohan siya. At kung maglilingkod, gusto niya nag-iisa rin siya. Kasi natural siya, peculiar. No? At ito ay ang pamumuhay sa laman at sa sarili, sa natural na buhay. Kaya hindi siya naitutugma, na itatayo. So kailangan itakwil natin yung buhay na ganyan. Itakwil natin siya. Ayoko niyan. Gusto ko maisama sa mga kapatid, maitayo. Okay. Katulad ng, pag napansin ninyo, tuwing Lord's Day, nagbe-break tayo ng bread. Yung bread kasi, simbolo yan ng mga believer na naging isang loaf. Isang loaf is masa. Naging isang masa. Pero yung masa na yan, binubuo na maraming grains na maliliit. Mga butil na bukod pa sa malaking butil, dinurog pa para mas mag-blend talaga. Kaya sama-sama siya. Sama-sama siya. Naibuo siya. Kailangan nandun ka bilang isang grain. Pag wala ka doon, hindi ka bahagi ng bride. Kaya tutuusin ka pa ng Panginoon sa darating na kapanahunan para ma-adjust ka. Maisama ka sa pagtatayo. Pero mas maganda ngayon pa lang, may takwil natin yung ating peculiarity, yung pagiging hindi normal. Mapag-isa. Kalaban yan. Ang pagiging mapag-isa ay kalaban ng katawan. So, hindi maganda yan. Sa mundo, hindi ko masabi na maganda yung pagiging mapag-isa rin. Pero madalas, hindi rin normal yon. Pero lalo sa spiritual na buhay, hindi pwedeng mapag-isa. At hindi mo pwedeng iwanan ang buhay eklesiya. At dapat pasok na pasok ka. Tayong-tayo ka sa buhay eklesiya. In na in sa buhay eklesiya. Built na built sa buhay eklesiya. At nandun yung coordination, kaisang puso mo mga kapatid, kaisang kaisipan, damdamin, at lagi kang dependent sa mga kapatid. Ang ibig sabihin ng dependent, yung hindi ka mabubuhay nang wala sila. Katulad ng physical life natin. Ang life natin, dependent tayo Dependent tayo sa air. Kung walang air, hindi tayo mabubuhay. Dependent tayo sa light. Kung walang light, hindi tayo mabubuhay. Di ba? Dependent tayo sa food, sa water. Dependent tayo. Ibig sabihin, factor yan para mag-exist tayo. So, dapat ganyan din tayo. Dependent tayo sa mga kapatiran. At kailangan maintindihan natin na hindi tayo pwede makumpleto kung nag-iisa lang tayo. Ganun katindi ang building. Kaya nung binanggit ni Paul ang church, okay, ginamit niyang paglalarawan yung katawan. At tinuring niya na bawat believer ay bahagi ng katawan. Na hindi pwede ang bahagi ng katawan ay wala sa katawan. Hindi siya pwede mag-exist kung wala ang katawan. So, ganun ang katindi ang ating relasyon sa pagtatayo na kasama ng mga kapatid. Pero ang gawain ni Satanas ay ang ihiwalay tayo sa katawan. Gagawa siya ng maraming bagay sa buhay natin para ihiwalay tayo sa katawan. Sapagkat alam niya na kung tayo ay nasa katawan, tayo ay matagumpay. Buhay. At nasa kagustuhan ng Diyos. Lumalakad sa daan ng Diyos. Yan ang pagiging nasa loob ng katawan. Pero si Satanas, gagawin niya lahat para ilayo ka, ihiwalay ka sa katawan. Di ba? Doon siya gagawa ng maraming kaguluhan para ayawan mo yung katawan. Hanggang madilim na ang iyong kaisipan. Hanggang hindi mo na nakikita ang blessing na nasa katawan. Mag-ingat tayo. Kaya ito mga sinasabi ko, dawa,
tumimo ito sa mga puso nyo. Ganong kahalaga ang katawan. No? Sapagkat nasa katawan ang pagtatayo. Amen. Amen. So, last part na ako, sabi dito, then the Lord will flow within, transforming us from clay into precious stones. As we are united, related, and built up with others, God's goal will be attained. So God's goal can be attained when we are builded with others. So wag natin kalimutan yan. No, kung minsan, bagamat ito napapakinggan natin, pero dapat pag dumating yung panahon na gumagawa si Satanas para ihiwalay tayo sa katawan, maalala natin, hindi pwede ito. Hindi pwede. Yung iba natutuwa dahil nahiwalay, bumalik. Pero sana huwag ka na mahiwalay para hindi ka na kailangan bumalik. Amen. Salamat Panginoon. Pinakita mo sa amin ang pagtatayo ng kasintahang babae. Panginoon, ito ay nangangailangan ng paglago sa buhay at ganoon din ng pagtatayo. Kaya nakikita din namin ang kahalagahan ng eklesiya na siyang pagtatayo namin sa panahon na ito upang kami ay sama-samang maitayo bilang kasintahang babae para sa iyong pagbabalik. Amen.